Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kayo muli ay nakatunghay sa serye ng Thematic Sermon of the Bible every Sunday. At bago po tayo lumaot ay ating pong i-recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa at kay Kristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Ang 10 utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Galang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y dumulog sa panalangin at hilingin natin sa Diyos na sa gabing ito ay ang kanyang presensya ay kasama natin habang tayo ay nakikinig ng kanyang mga salita. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyo sa gabing ito, sa amin pong pakikinig ng iyong mensahe, Panginoon. Nanawa o Diyos, ang iyo pong Espiritu ay patuloy na magturo sa amin ng mga katotohanang nais mo na aming malaman at maipamuhay. Nihiling po namin, Panginoon, ang aming mga tagapakinig, ang aming mga kapatid, na ikaw po, Diyos, ang mangusap sa kanila at nawa ang mensahe mo ay kanilang maunawaan sa isang payak na paraan upang sa gayon ang kanilang buhay ay magkaroon ng katiwasayan at pagbabago. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming kahilingan sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, kayo ay nasa serye ng Thematic Sermon of the Bible. So every Sunday, we have different book of the Bible sa Old Testament. So bilang review na ang book of the Bible ay composed ng 66 books. We have 39 books in the Old Testament and 27 books in the New Testament. So we have tackled already the book of the law, binubuo ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. And then ang history ay na-cover na po natin ang Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, and Esther. We have also tackled the book of wisdom, composed of Job, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon's. And now we have tackling the book of the prophets. Ang book of prophets ay nahati po sa dalawa, isang major prophets and minor prophets. So we have covered the book of Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel. And now we are in the book of Joel actually. So Hosea was already covered last Sunday. Okay, ngayon po ang ating book na tatalakayin ngayon ay the book of Joel. All right? So every book of the Bible ay meron pong mga tema. At sa tema natin ngayon sa Hosea ay malalaman natin na yung symbol na ipinakita dito ng Panginoon patungkol sa pag-aasawa. Okay? Relationship ay tawag natin ang pag-aasawa isang relationship
na magkasama o tinatawag na commitment for the rest of their lives. Okay? Yan po yung tema ng aklat ng Hosea. Okay? So kung gusto po nyong basahin ang devotion nito pong ating ah, books of the Bible, ay meron po akong sinulat na Thread of Truth. Thread of Truth. Yan po ay kinover po ang entire Bible of the Old and New Testament. You can download that for free. Yan po ay devotional, thematic sermon. So yan po ay 60 pages lang, may ikli lamang po ang readings niyan kaya pwede niyong matapos yan ng kahit isang upuan lang. But we wanted na ito po ay maging devotional. Kumbaga isang book every day at ating pong mapagbulay-bulayan. Alright, now, ang ating pong tema ngayon ay ang pamagat po ng ating mensahe ngayon ay ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ayan. Alright. So tayo po ay nasa tinatawag nating 21st century. At sangayon po sa kasaysayan ng Biblia, we are on the last days. At katulad nga po ng ating paksa ay nasa aklat po ng Joel chapter 2 verse 28. Alright? So, tunghayan po natin ang Joel 2:28. Alright. Pagkatapos nito, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak ng lalaki't babae ang aking mga mensahe. Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. Alright, ano po kaya ang ibig sabihin ng Propeta Joel sa talatang ito na ating paksa? Ito po yung tema ng aklat ng Hosea. At alamin natin ang background nitong aklat na to, kung sinong sumulat. Okay? Ang profile po ng Propeta Joel. Ang pangalan po ng sumulat ito ay Joel. Okay? Ang kanyang panahon nung po mga 8 hanggang 9th century o siglo bago ang Kristo. Okay? Nabuhay po siya ng panahong yan. Okay? Ang aklat ni Joel, isa po sa mga aklat ng mga minor prophets sa Lumang Tipan. Ang kanyang pagkatao, siya po ay anak ni Petuel. Yun po ang kanyang tatay. So ito po yung kanyang basic profile na siya po ay malalaman natin kung ano yung kanyang participation dito po sa Israel nung kanyang kapanahunan. Ang kanyang buhay at ministeryo, si Propeta Joel po ay isang minor prophet sa Biblia na kilala sa kanyang mensahe ng pagsisisi at pagpapahayag ng darating na araw ng Panginoon. Ipinangaral niya ang mga babala ng Diyos tungkol sa mga hatol at tinawag ang bayan ng Israel na magsisi at manumbalik sa Diyos. Kilala si Joel sa kanyang paglalarawan ng mga krisis tulad ng pananalanta ng balang bilang simbolo ng parating na paghuhukom ng Diyos. So mababasa po ninyo yan sa aklat ng Joel. Alright? Ang kanya pong tema ng propesiya, ang pangunahing tema ng aklat ni Joel ay ang araw ng Panginoon o the day of the Lord. Isang konsepto ng isang dakilang araw ng paghatol at kaligtasan. Tumawag si Joel sa bayan ng Diyos na magsisi at magbalik loob sa Kanya, kasama ang pangako ng Diyos ng pagpapala pagkatapos ng pagsisisi. Kabilang sa mga propesiya ni Joel, ang pagbuhos ng Espiritu ng Diyos sa lahat ng laman, na tinutukoy rin sa bagong tipan sa Gawa chapter 2 verse 17 hanggang 21. So kayo po ay may mga Bibliang tangan sa inyong kinalalagyan ngayon, ay pwede niyong buklatin sa aklat po ng mga gawa ng mga apostol. Chapter 2, verse 17
hanggang 21. So dahil ito po ay isang propesiya, isang hula, ang tanong ay kailan ito naganap? At dito po sa talatang 17 ay ating matutunghayan ang sinabi, "Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos." Ang Acts po ay sinulat ni Dr. Luke. Ano po? Sabi dito, "Ibibuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu, ang aking mga alipin, maging lalaki at maging babae, at ipahahayag nila ang aking mensahe." Verse 19, "Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at ang mga himala sa lupa, dugo, apoy, at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng salita niya. So ito ay bilang katuparan sa araw ng Pentecostes. Kung maalala nyo na ang Panginoon, bago siya umakyat sa langit, ay nagbigay siya ng mandato sa kanyang mga alagad at nagbilin siya na hintayin ang aliw o tinatawag nating comforter. Walang iba kundi ang banal na spirito. So naroon sila sa tinatawag nating upper room doon sa Jerusalem, ang mga alagad ng Panginoon, mga 120 person na nagkakatipon doon habang hinihintay nila ang pagdatal ng banal na spirito. So itong binasa natin ngayon at yung ating binanggit sa Joel chapter 2 verse 28 ay magkatagpa, kumbaga magkaugnay. Yun ay inihula ni Joel, Propeta Joel, at ngayon ay natupad na sa panahon ng mga gawa ng mga apostol. So, ibig sabihin, yung sinabi ng Panginoong Hesukristo na hintayin ang banal na spirito, ito na po yun. At dito natin makikita sa talatang ito na kung paano ang banal na spirito ay bumaba na parang mga dilang apoy. Nabautismuhan sila at ang iba ay nagsalita ng iba't ibang wika. At nang si Pedro ay mangaral, 3,000 katao ang nadagdag sa iglesia. At marami pang mga himala, magpapagaling, mga pangitain, ang pinakita sa kanila ng Diyos. So ito ngayon ang fulfillment. Mula nung first century at ngayon ay 21st century, 2,000 taon na nakakalipas, this prophecy ay fulfilled at saka patuloy na nangyayari. Unlike nung unang panahon, kinakailangan kausapin ng Diyos ang special person, katulad ng propeta. Ang propeta ay kinakausap ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip at minsan ay sa pangitain. Ngayon, ang Diyos ay pwede nang makipag-usap sa lahat, katulad ng nabanggit dito sa hulang ito. Alright? Now, yung mensahe ng pananampalataya. Okay? Ang mensahe ni Joel ay isang panawagan na bumalik sa Diyos ng buong puso, na nagpapakita ng pangangailangan ng pagsisisi at pananalig. Ikalawa, ang araw ng Panginoon. Binalaan ni Joel ang tungkol sa isang hinaharap na araw ng paghuhukom na magiging makapangyarihan at magpapakilala ng katarungan ng Diyos. Ikatlo, ang pag-asa. Bagamat may hatol, ipinangako ni Joel ang pagdating ng pagbabagong espiritual at pagpapala sa mga tapat na magsisisi at magtitiwala sa Diyos. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng bansang Israel,
Ang Israel ay nahati sa dalawa, ang North at saka South. Ang Southern Kingdom ay binubuo ng Benjamin, right? And two tribes, okay? And Judah. And then yung 10 tribes ay binubuo ng 10. Itong Northern Kingdom na kung saan ay tinatawag na Israel. Sila ay bumagsak sa kamay ng mga Assyrian noong 721 BC. So pagkatapos noon ay actually may mga babala. Pagkatapos noon, itong hulang ito ay sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng propeta Joel. Alright? Na sa huling panahon ay merong mangyayari na yung mensahe ng Diyos ay magiging available na sa lahat. Na kahit na ang kabataan ay pwedeng magbigay ng mensahe, ang mga matatanda ay makakakita, mananaginip, at yung pangitain ay makikita ng mga kabataan. Alright? So, ito ngayon yung mensahe niya. Ang kahalagahan nitong aklat ni Joel, ang mga salita ni Joel ay nagbigay ng inspirasyon sa mga Kristiyano dahil sa kanyang propesiya tungkol sa pagbuhos ng Espiritu Santo na tinupad sa araw ng Pentecostes. Ang kanyang propesiya ay may malalim na impluensya sa eschatological na katuruan ng parehong Hudyo at Kristiyano. Ano po yung aral natin sa aklat ng Joel? Ang buhay ni Joel ay nagtuturo na ang Diyos ay mahabagin at handang patawarin ang sinumang magbabalik loob sa Kanya. Kaya pag binasa niyo yung Joel, warning, and then judgment, and then encouragement, and then hope na mangyayari upang yung mga tao ay makabalik talaga sa Panginoon. Alright? Balikan natin yung talata 28. Ano sabi diyan? Pagkatapos nito, ipagkakaloob ko ang aking espiritu. Alright. Tingnan po natin yung binabanggit dito, no? Dahil ang espiritu ng Diyos nung panahong iyon ay kumbaga bumababa lang sa mga special person. Katulad ng propeta, katulad ng hari, katulad ng mga hukom, katulad ni Samson, na kapag bumaba ang espiritu ng Diyos sa kanya, siya ay nagiging malakas. Pag wala yung espiritu ng Diyos, siya ay mahina. Right? So, ibig sabihin nito, ang Holy Spirit o ang banal na spirito ay bumababa lamang dun sa mga selected person. Pero dito sa hulang ito, okay? So, it took 700 years bago dumating yung tinatawag nating katuparan nito. Alright? Ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Tingnan niyo po ang binanggit diyan, sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe. So, hindi na sa pamamagitan ng mga propeta lang ngayon, na noon. Alright? Ngayon ay available ng message sa mga lalaki at babae. Okay? Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki at makakakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. Alright? So, i-dissect po natin yung talatang yan. Tingnan nyo po. Okay? So, dun sa verse 28, meron tayong first clause, second clause, third clause, and fourth clause. Alright? Tingnan nyo po yung first clause. Pagkatapos nito. Ano yung pagkatapos nito? Okay? Ipagkukaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Yung subject ay ko, ano? Walang iba kundi ang Diyos. At sino magkakaloob? Ang Diyos. Ano yung pagkakaloob niya? Espiritu. At sino yung recipient? Ang nabanggit dyan sa first clause ay lahat ng tao. So titingnan natin sa lumang tipan,
na hindi lahat ng tao ay pupuspos ng banal na espiritu o kumbaga ay nai-indwell o pinananahan ng banal na espiritu. Okay? Pero ngayon, makikita natin ang kaibahan. Ang pagkakaloob ng Diyos ng kanyang banal na espiritu ay sa lahat ng tao. Ibig sabihin, walang exemption. Alright? Anuman ang lahi mo, anuman ang language mo, anuman ang iyong estado sa buhay, ang banal na espiritu ay pwede nang manahan sa iyo. Okay? Kaya yung binanggit ng ating Panginoon dun sa chapter 3 ng ng John, ano? Na you must be born again. Ang pagiging born again ay gawa ng Espiritu Santo. Alright? And now we are the temple of the Holy Spirit. Kaya ang banal na espiritu ay pwede nang manahan. At kung sino mang pinananahan ng espiritu ng Diyos ay naroon ng Diyos. Amen. Nakita niyo po. Okay, yan yung first clause natin, ano? Na ang recipient ay lahat ng tao. Ang tanong, lahat ba ng tao ay nakatanggap ng espiritu ng Diyos? Ang sagot, hindi lahat. Pero gusto ng Diyos lahat ng tao ay mapagkalooban ng Espiritu Santo. Alright? Ngayon, pag hindi ka na born again, hindi ka talaga makakatanggap ng Espiritu ng Diyos. Dahil yung lang mga na born again, ang nakatatanggap ng Espiritu Santo ng Diyos. Okay? Tingnan niyo po yung second clause. Ang una ay ipagkakaloob. Ikalawa, ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Alright? Now, tanong natin dito. Okay? Ano daw ipapahayag dito? Tingnan niyo yung second clause. Narito sa ikalawang portion. Subject dyan, ang inyong mga anak, your son and daughters, ipapahayag o will declare, ang alin? Ang aking mensahe. Alright? Sa lumang tipan, ang nagdedeklara lang ng message ay ang prophet. Right? Kasi yun ang kinakausap ng Diyos. Ngayon, pwede nang mag-share, magbigay ng mensahe ang sino mang tao na na-born again at may espiritu ng Diyos. Babae man yan o lalaki. Ano pong ibig sabihin yan, Pastor? Ibig sabihin, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi lang nakakumpine sa mga lalaki. Kasi may mga grupo ng mga theologian at grupo nitong mga sekta na ang babae ay hindi nila binibigyan ng karapatan na makapangaral, na makapagbigay ng mensahe. Pero sang-ayon dito sa hula ni Joel, ang inyong mga anak na lalaki at anak na babae, your sons and daughters, ay magdideklara ng mensahe ng Diyos. Nagigets niyo po? Ngayon, kung meron magbabawal sa isang tao na huwag kang mangaral kasi ikaw ay babae. Okay? Dapat mga lalaki lang. Ay napaka-masochist naman yan. Ibig sabihin, sila lang ang may karapatan. Ay paano naman yung mga kababaihan na napuspos din ng Espiritu ng Diyos? Wala ba silang karapatan na mangaral ang salita ng Diyos? Kaya dito sa hulang ito, sa propesiyang ito na naging katuparan na, ay isang malaking sampal doon sa mga masochist na mga preacher na lalaki. Sapagkat ang babae ay binigyan din ng Diyos ng karapatan mangaral. Alright? Ibig sabihin dito, wala nang separation ng gender. Na dapat lalaki lang ang nangangaral, hindi babae. Naintindihan niyo po? Kasi nabanggit dyan, ang inyong mga anak na lalaki, your sons and daughters, will declare
my message. That is the second clause. Third clause, magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki. Okay? Tingnan niyo po. Ang inyong matatandang lalaki, your old men, yan yung subject. Magkakaroon. Ano? Anong meron sila? Panaginip or dreams. Meaning to say, God is going to speak to them in dreams. In the Old Testament, ang Diyos ay nakikipag-usap sa panaginip. Okay? At yun ay sa mga selected person lang. Kaya sila po ay nabansagan mga seer o mga, sabihin natin mga propeta. Pero ngayon, ay sabi dito yung matatandang lalaki. Alright? Sila'y mananaginip at mangungusap sa kanila ang Diyos sa pamamagitan nito. Bakit matatandang lalaki? So ito yung mga experienced person na marami nang natutunan. At yung panaginip na dumarating sa kanila ay maunawaan nila. At i-relate ito sa kasalukuyang pangyayari. Kasi ang mensahe ng Diyos dumadating. Okay? Kahit sa sino mang tao, hindi na yung mga selected na propeta ngayon, ano? Kasi may mga propeta ngayon nag-aangkin na kinausap daw sila ng Diyos. Eh samantala ang Diyos ay okay, open na sa lahat. Pwede siyang makipag-usap. Katulad na banggit dito, yung matatandang lalaki, ito yung mga experienced person na nakakilala sa Diyos, na puspos ng Espiritu. And God is talking to them through dreams. Alright? That is the third clause. And the fourth clause, makakakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataang lalaki. Ang subject dyan, yung kabataang lalaki, no? Yung your young man. Okay, makakakita, will see. Alright? Iba po yung dreams. Yung dreams kasi habang tulog eh. Ito, yung makakakita sila ng pangitain, ito yung mga kabataan. Titingnan nyo ha, young. Kumbaga, vision. So young people become visionary. In other words, ipinapakita ng Diyos sa kanila in advance what to do. Alright? Nasabi doon, pangitain. Yun daw mga kabataan ay makakakita ng pangitain. Hindi po mga pangit, ano? Pangitain ang kanilang makikita. Ano ba yung pangitain na yan? Because young people were eager, full of energy, and they were the one who were going to set the changes ng pagbabago sa komunidad. Alright? Itong mga matatanda, dreams eh, panaginip. Itong mga kabataan, pangitain ang binibigay sa kanila ng Diyos. At yan ay makikita natin na ang mensahe ng Diyos sa panahon natin ngayon ay nakikita na, napapanaginipan na. Eh walang iba kundi ang banal na kasulatan ng ating reference niya. Kasi dito lamang ang Diyos nangungusap ngayon eh. At dito, yung fulfillment dun sa Book of Acts, pagbaba ng banal na spirito, right? Kaya hindi na to confine sa tinatawag nating mga propeta lang ang kinausap ng Diyos. Alright? Hindi, ang binanggit dito, lahat ng tao eh. Pero yung tao na ang sinasabi yan, generic yan eh. Kung anumang lahi o anumang culture o nationality niya, lahat ng tao
ay depende pa rin sapagkat kung ikaw ay na born again, talagang ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Alright? At yung mga old man na binabanggit diyan, ito yung mga experienced person na sila'y nakakakita o nananaginip. Unlike dito sa mga kabataan na pangitain yung kanilang nakikita, yung future na merong changes. So there is a difference between dreams and vision. Okay? Si Daniel ay ininterpret niya yung dream ni Nebuchadnezzar. Right? At ganoon din si Potiphar, yung kanyang dreams ay ininterpret ni Joseph. Okay? So dito makikita natin na merong message ang Diyos sa dreams. Katulad yung message ng Diyos sa Old Testament. Yung pala, magkakaroon ng famine. Una ay 7 taon na kasaganaan, kasunod ay 7 taon na tagutom. And then si Daniel, pinakita ng Diyos sa kanya yung dreams ni Nebuchadnezzar na hindi niya may paliwanag. The same thing, makikita natin yung dalawa. So pinaliwanag ni Daniel yung dreams, alright? Yung pala, yan tinatawag nating history ng mga bansa na kasalukuyan nangyayari. Nariyan ang Babylonian, ang Persian, ang Macedonian, and Roman Empire. And that is the preparation natin, makikita natin na rise and fall ang nation. But the kingdom of God will not be destroyed. And that is the kingdom na itinayo ni Kristo. Alright? At yan ay yung mga tao na napuspos ng banal na spirito, na pinapanahanan ng banal na spirito. Kaya kung titingnan natin ngayon, itong 4 na clause na to, no? Alright, napakaganda na mapagbulay-bulayin natin sapagkat sa panahong ito, ang banal na spirito ay kumikilos. And we are now the temple of the Holy Spirit, and the Holy Spirit is indwelling in us right now. In other words, if you are young people, you can see vision. Okay? At through the Word of God, kasi ang salita ng Diyos nangungusap sa atin ngayon. Kaya kung nagbabasa kayo ng Bible, kabataan man o matanda, and God is going to speak to you, and you have a message to the world. Amen. So may mensahe ang Diyos sa mundo. Ngayon, ang mensahe niyan, dala-dala na natin na si Kristo ang tagapagligtas. Kailangan ng tao si Kristo. Alright? Dahil ito yung kingdom na itinayo niya ay magtatagal habang panahon. You got it? Okay? Now, let's analyze this question. Question here. Ano yung ipinangako ng Diyos sa talatang ito? Pinangako ng Diyos na ipagkakaloob niya ang kanyang espiritu. Kanino? Sa lahat ng tao. Sino ang makatatanggap ng espiritu ayon sa talata? Lahat ng tao, kabilang na ang mga anak na lalaki at babae, matatandang lalaki at mga kabataang lalaki. Tingnan nyo ha, mga anak na lalaki at babae, matatanda at mga kabataan. Alright? Sila daw makatatanggap. Anong gagawin ng mga anak na lalaki at babae kapag natanggap nilang Espiritu ng Diyos? Ipapahayag nila ang mga mensahe ng Diyos. Ngayon, men and women can preach the message of God. Ngayon, may mga mangangaral na pinagbabawalan nila yung mga babae na mangaral. So discrimination yan. Ibig sabihin, they don't understand ang sinasabi ng scripture. They rely on one passage. So before you conclude, you have to understand all the passages in the Bible. Alright? Paano kung hindi available yung mga lalaki? O, may mga babae, pero kasama dito na mga babae ay meron din karapatan na mangaral. Kapag kayo nakadinig ng mga nagbabawal na ang babae ay mangaral, ang masasabi natin diyan, mga false teachers yan. Okay? Napaka-masochist.
na sila lang ang may karapatan. Okay? Ano man yung kanilang historical claim and theological foundation, the Bible itself, ang Biblia mismo nagsasabi, hindi kanilang historical tradition, kundi ang biblical standard. Amen po. Kaya kayo mga kababayan, pwede kayong mangaral. Pwede kayong mag-share ng Word of God. Amen po. Okay? Next, ano yung tanda na ipapakita ng matatandang lalaki at kabataang lalaki upang dumating ang Espiritu? Ang matatandang lalaki ay magkakaroon ng panaginip at ang kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. Dreams and vision. Okay? Ay mensahe ng Diyos. Pag yung dreams, they can interpret. Okay? Not literally matatanda eh. Actually, yan po ay yung mga experience, lalong-lalo na sa pagkakilala sa Diyos. And they can interpret yung dreams. Amen? At ito naman mga panaginip ay makikita ng mga kabataan kasi nga, ito yung mga enthusiastic, mga young blood na punong-puno ng vision, gusto nila ng changes. Alright? Next, ano ang kahalagahan ng pagbuhos ng Espiritu sa lahat ng tao? Sa konteksto ng talata, ano yung kahalagahan nito? Ipinapakita nito ang pagkakapantay-pantay ng pagbibigay ng Diyos ng kanyang Espiritu na walang itinatangi ang edad o kasarian. Tingnan niyo po yung age, edad at kasarian. Ibig sabihin, bata, matanda, lalaki o babae man yan, alright? Ang Espiritu ng Diyos ay pwedeng bumuhos. Kaya nga kung ikaw ay na-born again, kumilos ang Diyos sa'yo, ay talagang qualified ka na makapag-share ng mensahe ng Diyos. Hindi ito nakakumpine na lamang sa mga propeta at sa mga seer, sa mga mangangaral. Kasi ang mensahe ng Diyos ay bukas na ngayon sa lahat. Amen po. Kaya huwag niyo sasabihin na panglalaki lamang ang pangangaral. No. Para po sa lahat yan, babae at lalaki man. Amen. Kaya pag kayo nakadinig ng mga mangangaral nagsasabi na ang pulpito ay para sa mga lalaki lang, mga false teachers po yan. Kasi ang mensahe ng Diyos ay ibinukas na sa lahat. You can share God's message of hope. Amen. Right. Balik po tayo sa tema natin. Sabi doon, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Okay. So very clear na po sa atin ang talatang yan, bilang review lang natin. Sabi doon, pagkatapos nito, ano yung pagkatapos nito? Ay lahat po nung nakaraan. Kasama na yung kaganapan doon sa krus ng Kalbaryo. Yung pag-akyat ni Kristo, ang sabi niya, hintayin ninyo. Maghintay kayo ng sandali. Nagbumaba ang espiritu na aking ipadadala. At ito na nga yun, doon sa araw ng Pentecostes. Bumaba ang banal na espiritu na bautismuhan, yung 120 person doon sa upper room, at sila'y nangaral, nagsalita ng iba't ibang wika. At grabe ang himala. Alright? At ang sino man mapatungan ng kanilang kamay ay gumagaling. Alright? So, very clear na wala ng discrimination ngayon. Kasi ang mensahe ng Diyos ay bukas na para sa lahat. Kung kayo makakakita ngayon na dinidisregard ang mga kababaihan na mangaral, makikita po natin yan, mga false teachers ang tawag dyan. How are they going to reconcile itong talatang ito sa aklat ng Joel? Kasi nabanggit doon, lahat ng tao, babae at lalaki man yan, anumang edad niya, ay hindi mo pwedeng pagbawalan niya.
kapag mensahe na ng Diyos ang dinadala niya. Amen? So, ano po yung magagawa ng Espiritu ng Diyos? Kasi sa Old Testament, nabanggit na natin, bumababa lang ang banal na Espiritu, ang Holy Spirit ng Diyos, doon sa mga special person. Okay? Kaya sila nakakapagpahayag ng mensahe ng Diyos. Sa mga propeta, sa hari, sa mahukom. Ngayon, regardless na kung ano man ang posisyon mo sa buhay at kung ano ang gender mo, kapag ang banal na spirito ay nasa iyo, you will be qualified, will be able na mag-preach, mangaral ng salita ng Diyos. Amen po. Lalong-lalo na yung mga talagang namumuhay na may pagsunod sa Diyos. Meron silang kapangyarihan na makapangaral. Marami nang natala sa kasaysayan. Sa panahon natin ngayon, yung mga babae na ginamit ng Diyos, mga kabataan, na talagang nangaral na may kapangyarihan. Alright? Marami po sa kasaysayan na kababaihan talagang ginamit ng Diyos. Si Catherine Kuhlman, grabe, ang miracle niyan. Talagang yung mga karamdaman gumagaling. Alright? Bakit? Kasi ang banal na spirito ay nasa kanila. Hindi po ito particular na lalaki lang ang pwedeng mangaral. Naintindihan po? Kasi baka natatakot kayo mangaral kasi kung ang banal na spirito ng Diyos ay nasa iyo, pero dapat i-prepare mo rin ang sarili mo na alam mo yung mga basic foundation. Alright? Now, ano po yung magagawa ng Espiritu ng Diyos? Pagtanggap ng spiritual na gabay. Kapag ang Espiritu ng Diyos nasa iyo, meron kang spiritual guidance. Ibig sabihin, pangungunahan ka niyan. Ang talata ay nagpapakita ng pangako ng Diyos na pagkakaloob ng kanyang espiritu sa lahat ng tao. Tingnan niyo po, lahat ng tao sa mundo. Ano man ang lahi niyan, ano man ang kultura niyan, ano man ang gender niyan. Alright? Dalawa lang naman ang gender babae at lalaki. Wala pong third gender. Okay? Ginugulo ni Satanas ang mundo Babae at lalaki lang yung nabanggit. Wala pong bakla at saka tomboy. Amen po. Okay? Sa buhay, maaari nating i-practice ang pagiging bukas sa gabay ng Diyos. Patuloy na nananalangin para sa kanyang direksyon sa mga desisyon at gawain. Mga kapatid, kung kayo ay ginagabayan ng Espiritu ng Diyos na gawin ang isang gawain ito, gawin ninyo. Dahil nangusap ang Diyos sa inyo, either na sa panaginip o pangitain. May nakikita kayong mga pangangailangan na ganito, mga taong ganito na nangangailangan. Ay ministeryo po yan na dapat nating gawin, ipaglingkod. Hindi po nating inaasa doon sa pastor lang. Kasi everybody, everyone, pwedeng maglingkod sa paraang kaya nila at sa kakayahan na ibinigay sa kanila ng Diyos. Amen po. Alright? Marami pong bukas na ministeryo kapag tayo ay napuspos ng banal na spirito. Kapag nabonagin ka, pinananahanan ka ng Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ang gumagabay sa iyo. At aakayin ka niya sa mga dapat mong gawin. Ngayon, nararamdaman ninyo mga ministeryo na kailangan ng mga tao, ay nangungusap ang Diyos sa iyo niyan para tulungan mo sila. Gawin mong ministry yan. Amen po. Huwag mong hintayin na pag yumaman ako, pastor, kailan pa? Kung ano lang available na meron ka, yun ang magagawa mo. Pero kung papayamanin ka ng Diyos, maganda yan. Alright? Hindi mo na hihintay yun na kung kailang yumaman ka. Mahirap yan kasi may mga yumaman nga, hindi naman tumulong. Alright? Sinarili na lang. Ang ano dito ay yung gabay ng Espiritu ng Diyos kung anong kakayahan mo na magagawa sa iyong kapwa
ay malamang ginagabayan ka talaga ng Diyos para doon sa uri ng paglilingkod. Kasi nung bumaba ang banal na Espiritu, iba-ibang kaloob ang binigay ng Espiritu ng Diyos. Alright? Nung ako'y na-born again at nakakilala sa Panginoon, ang Espiritu na meron ako ay yung Espiritu ng pagtuturo. At yun ang aking ginagawa hanggang ngayon. For more than 35 years, I never miss preaching the Word of God. Amen. Okay? So kaya kayo din mga kapatid ganoon. Kung ano yung gabay sa inyo ng Espiritu ng Diyos, malamang doon kayo dinadala para maglingkod. Pag-pray ninyo yan. That's number one. Number two, pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay. Tingnan niyo po yung pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay. Ano po? Ang sabi doon, ibubuhos ko, ipagkakaloob ko ang espiritu, no? Sa lahat ng tao. Ibig sabihin niyan, pantay-pantay, babae at lalaki, bata, matanda. Iisang espiritu ang tinanggap natin at yan ay galing sa Diyos. Okay? Binibigyang diin sa talata na parehong mga lalaki at babae ay tatanggap ng mensahe mula sa Diyos. Alright? Hindi magkaibang mensahe. Ang mensahe na tinanggap natin sa Diyos na si Kristo ang tagapagligtas na namatay sa krus para sa kaligtasan natin ang dapat nating ipangaral. Alright? At pareho tayo ng espiritu na tinanggap na ganoon na dapat ipangaral ang pangalan ni Kristo sapagkat siya ang nagbibigay ng pag-asa at buhay na wala hanggan, kapatawaran sa mga tao. Ngayon, kapag ipinangaral mo na si Kristo'y tao lang, ibang espiritu ang tinanggap ng mga taong ngayon. Baka hindi galing sa Diyos. Kasi kung dinideny mo na si Kristo ay hindi Diyos at tao lang siya, malaking problema po yan. Hindi komot dumadami, totoo. Hindi po diyan nakabase ang katotohanan. Alright? Kaya ang katotohanan, babalikan natin sa Bible. Napaka-limited po ng scope ng pagtingin ng mga taong ito patungkol sa ipinapangaral natin na si Kristo ang Panginoon na tagapagligtas. Kung naging tao na lang siya, hindi tayo maililigtas ng tao sapagkat walang tao na magliligtas sa kapwa-tao. Si Jesus Christ ay kakaiba na ating ipinapangaral dahil siya yung Diyos na nagkatawan tao. Okay? Dahil nga po sa kabubuhan at pagiging pilosopo nitong mga to, hindi nila naintindihan ang pagkatao ni Kristo. Hindi mo pwedeng ipako ang Diyos. Kinakailangan niya maging katawan tao. At yun ang ipinako. Naintindihan po. Kaya nga, si Kristo na pinapangaral natin, yan ang magiging daan para ang Espiritu ng Diyos ay makapasok sa atin. Unless you glorify God, you glorify Jesus Christ, tanggapin siyang Panginoon tagapagligtas, hindi ka mapupuspos o mapapasok ng Espiritu ng Diyos. Kinakailangan maluwalhati muna si Kristo. At yon ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Amen po. Sa ating lipunan, maaari itong ipakahulugan bilang pagtanggap sa lahat ng tao, anuman ang kasarian, bilang may kakayahang makibahagi sa espiritual na gawain at mga responsibilidad. Tandaan niyo po, bata, matanda, lalaki at babae, anumang lahi, anumang kultura, bukas ang Espiritu ng Diyos na bumaba. Paano bababa ang Espiritu ng Diyos? Kinakailangang kumilos ang Espiritu ng Diyos sa iyo. Ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos ay nasa pagkilos niya. Unless you become born again, alright? Hindi mo luluwalhatiin si Kristo. Kaya nga, natatanggap mo ang biyaya ng Diyos dahil nga sa buhay na ang Espiritu mo.
Amen. Okay? The dead person cannot glorify God. But the living person na buhay ng Espiritu, nakakapagluwalhati sa Diyos. At doon, the fullness of God, we become temple of the Holy Spirit. Ang mensahe ng Diyos ay pwede nang dumating sa atin. Panaginip, sa pamagitan ng panaginip at pangitain. Ngayon, ay minsan hindi na panaginip at pangitain eh. Bible ang hawak natin ngayon eh. At ang Biblia, ang maliwanag na nagpapahayag ng mga katuruan ng Diyos. Amen. Ikatlo, pagpapahalaga sa karunungan ng bawat henerasyon. Tingnan nyo to ha. Anong meron? Ano? Ito yun. Pagpapahalaga sa karunungan ng bawat henerasyon. Binanggit sa talata na ang matatanda ay magkakaroon ng mga panaginip at ang mga kabataan ay makakakita ng pangitain. Right? So pag tinignan natin to, yung panaginip, nabanggit ko na kaninang illustration, may mensahe ang Diyos diyan. Ganon din ang pangitain, parehong may mensahe. Pero yung old generation, kasi mamamatay na yan eh. Inaasin ngayon sa young generation. Sila ngayon ang nakakakita ng pangitain. Yung mensahe ng panaginip ay bumaba sa anyo ng pangitain sa mga kabataan. Sila ngayon ang magsasakatuparan yan. Kaya yung young generation, sila yung magmamana ng mga pagtuturo ng mga nakatatanda. Nagigets niyo po ang pictorial na lesson nito. Akala ba natin basta dreams and panaginip? No. We are now teaching our young people ng salita ng Diyos, mag-aral ng Biblia, matuto kung paano magbasa, paano magturo. Dahil sila ang gagawa naman yan. Yung mga nakatatanda na mga may karanasan na, sila naman yung nagtuturo. Naintindihan po? Kaya nga, kayong mga kabataan, tinuturuan. Dahil kayo ang kasunod na henerasyon na magtuturo din naman pagka kayo matatanda na. Kaya kung titingnan nyo, from generation to generation, sinasanay natin yung mga kabataan kasi nasa kanilang pangitain sa future. And you will see, ang kingdom of Jesus Christ, hindi ito yung kingdom ni Kibuloy, ano? The kingdom of Jesus Christ, the church of the Lord, living church, tunay na sumusunod sa aral ng Biblia. Alright? Universal church to, na tunay na kay Kristo. Ngayon, kung titingnan natin, naghiwa-hiwalay nagkaroon ng iba't ibang denominasyon. Ayan, ay nag-iba-iba yung perspective, pananaw ng pagtingin doon sa Bible. Kaya malaking problema ngayon kasi iba-iba yung kanilang pananaw pag-implement ng salita ng Diyos, yung pagsasabuhay nito. Alright? Nag-iba-iba ang interpretasyon. Okay? Tingnan nyo si Daniel. Iba ang interpretation ni Nebukadnezar. Doon sa dreams niya. Ininterpret ni Daniel. Pero si Joseph, yung dreams ni Potiphar, tama yung kanyang interpretation, tama yung implication, tama yung application. Pero sa panahon natin ngayon, ang hawak nating Biblia, different version, iba-ibang translation. So what is necessary, what is needed? You have to go back to the original language of the Bible para malaman mo ano ba talaga ang ibig sabihin. Kasi ngayon, pag nagbasa kayo ng Biblia, yung bagong translation ngayon na pang-millennial, pag nabasa nyo yung binanggit doon ni Jesus na doon sa templo, no, yung senaryo ng templo. Alright? Anong nakalagay doon?
at napagtripan ni Jesus yung mga money changer, mga nagpapalit ng pera. Ano ba yung napagtripan? Samantalang nakalagay dun sa version ng Filipino language ay ano, ay pinagtabo yan ng ating Panginoon yung mga mamamalit ng pera dun sa loob ng templo, palabas. Ngayon iba yung nasa translation, napagtripan to accommodate yung mga magbabasa. Ay lumalayo na dun sa katotohanan. Yan ang danger ng translation, ng version. So you have to go back dun sa original language ng Biblia. Kaya ako yung pinapanalangin before I reach my 60 years old, matapos ko yung quadlinear na comparative study ng version ng Aramaic, Greek, English at saka Filipino. Na matapos ko yan. And I will publish it, God willing, para maintindihan nila yung message ng Diyos. Kasi ang message ng Diyos, babalik ka doon sa Word of God . Hindi mo na hintay yung panaginip at saka yung pangitain kasi narito na sa Bible. Kaya you have to study the Bible kung anong original language nito. Amen po. Alright? Ngayon, makikita natin nag-iiba-ibang mga denominasyon, may mga kultong lumalabas dahil sa wrong interpretation. Imagine mo ngayon si Kibuloy, siya na ang may-ari ng salibutan. Siya rin ang may-ari ng kaluluwa. Pati ginto ng Amerika at ng Germany, kanya na rin. Ngayon, ayun, pasok siya sa banga. Naroon siya sa bilangguan ngayon dahil sa kanyang mga kasinungalingan. Because of the wrong perception ng Bible, na hindi ibig sabihin na sumasagana ka, kumbaga magke-claim ka na para ka ng Diyos. Tao ka lang. Isang napakalaking kayabangan po yan. Kaya yun, ipinakita na sa kanya ng Diyos ngayon kung ano ang kanyang mga kalokohan. Talagang lumantad yung totoo . Talagang isinambulat siya ng Diyos sa kanyang mga claims. He is claiming like God. There's nothing wrong in faith. Walang masama sa pananampalataya. Ang masama, yung implementation ng pananampalataya. Imagine mo, yung mukha ng Diyos ay mukha daw niya, grabe. Ako'y nangingilabot pagka nadidinig ko yung mensaheng yan . So you have to be very careful kung ano yung panaginip at ano yung pangitain. Ngayon, Biblia na ang hawak natin ngayon. At dito tayo magbabase kung ano ba yung mensahe ng Diyos sa panahon natin ngayon. And I believe, naniniwala ako, mensahe ng Diyos sa atin ngayon, ipaalam sa atin ngayon, ang spirituality, ang value ng relationship sa Diyos. Makikilala mo lang ang Diyos kapag ikaw ay nag-aaral ng Bible. Amen. Okay? Sa practical na paraan, itinuturo nito ang pagpapahalaga sa karunungan ng nakatatanda. Nagets niyo po? At ang sariwang pananaw ng kabataan na mahalagang aspeto sa pagpapatakbo ng komunidad at pamilya. Yung mga nakatatanda, yung karunungan nila, yan po yung binabanggit na mga panaginip. At yung sariwang pananaw ng mga kabataan. Kasi ang mga kabataan, dahil fresh ang mind nila, marami silang naiisip na na ideya. Mga ideologies nga yan mga kabataan. At kung sa ikagaganda pa ng komunidad yan, well, good enough. Maganda. Alright? Butin natin. Pagtanggap ng spiritual na gabay, ating number 1, pinapangako ng Diyos ang kanyang espiritu sa lahat. Kaya dapat maging bukas sa kanyang gabay sa ating mga desisyon at gawain. Pagtataguyod ng pagkapantay-pantay, pinapakita ng talata ang pantay na pagkakataon para sa mga lalaki at babae
na makatanggap ng mensahe mula sa Diyos na sumasalamin sa pagkakapantay-pantay sa espiritual na gawain. Katlo, pagpapahalaga sa karunungan sa bawat henerasyon. Tinuturo ng talata ang halaga ng panaginip ng matatanda at pangitain ng kabataan na dapat bigyang pansin sa komunidad at pamilya. Makinig kayo dun sa mga matatanda, merong karunungan yan. Tingnan din natin yung mga pangitain ng mga kabataan. May maganda silang gagawing pagbabago. Ito ang challenge natin ngayon. Tinatanggap mo ba o tinanggap mo na ba ang Espiritu ng Diyos? Nakakapagbahagi ka na ba ng salita ng Diyos? Kung nagagawa mo yan, number one, nangyari na yan. Nakakatanggap ka ba ng mensahe ng Diyos? Kung ang mensahe ng Diyos nagiging clear sa'yo, very clear yan, nakakapagbahagi ka. Amen? Sana'y napagpala tayo nitong mensaheng ito at aking dalangin na ang Espiritu ng Diyos ay patuloy na nanahan sa inyo. Ang sabi ng banal na spirit ng banal na kasulatan, mapuspos kayo ng banal na spirito, hindi ng alak. Dahil kayo ay templo ng banal na spirito. Alright, let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyo sa mensahe mo ngayong gabi. Aming dalangin ang aming mga kapatid na napagpala po ng mensahe mo, Panginoon. Aming dalangin, Lord, na ikaw po ang magpapala sa bawat isa. At amin ding hiniling sa iyo, Lord God, na ang kanilang mga puso't isipan ay napagyaman ng mga salita mo na aming tinalakay ngayong gabi. Ito po ang aming dalangin at pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Alright. So, kung kayo po ay napagpala, pwede po kayong magbigay ng tithes and offering dito po sa aking GCash number. And I pray na yung pong inyong mga ipagkakaloob ay ibalik sa inyo ng Diyos ng doble, liklig, umaapaw. We cannot outgive God. Tandaan niyo po ito. Pag nagbigay ka sa Diyos ng isang araw, isang linggo ibabalik niya sa iyo. Magbigay ka ng isang linggo, isang buwan ang ibabigay niya sa iyo. Bigay ka ng isang buwan, isang taon ang ibabalik sa iyo. Bigay ka ng isang taon, dekada ang tatanggapin mo. Bigay buong buhay mo, walang hanggan ang ibibigay niya sa iyo. Kaya nga, hindi natin pwedeng lampasan ng pagbibigay ang Diyos, kahit na ibigay pa natin ang lahat. So sa atin sa tithes and offering, kapag nagbigay ka ng ayon sa kalooban ng puso mo, mas higit pa sa inaakala mo ang tatanggapin mo. Amen. Kaya kayo ini-encourage ko magbigay, hindi para hutan, para kayo ay pagpalain ng Diyos. Kakaiba po ito sa collection ni Kay Buloy na ginagawa niya doon sa kanyang mga miyembro na pinagpapalimos doon sa mga airport, kung saan-saan. Talaga pong marami ng mga discovery about that. Sa dami na ng pera ng iba na ang pinuntahan. Ngayon, tayo po ay nagtitithes, binibigay na ito para sa Panginoon at bilang support sa inyong pastor. Alright? Amen po? Alright. So, God bless you po sa inyong mga tithes and offering at tayo po ay magwawakas sa isang panalangin at benediksyon. Awitin po natin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 God bless you po and see you on next Sunday. Okay, remember on the first Sunday, we will have a joint worship service again sa Jesus Cares. And I pray na mag-join po kayo diyan at ito po ay isang celebration po natin. Okay, God bless you po.